Kainiton nga mao'y hinungdan sa hulaw. Hulaw nga makamatay sa mga tanom ug mga hayop. Takulahaw lamang mubundak ang makusog ug makalilisang nga mga ulan. Nga mao'y hinungdan sa makusog nga bulog sa tubig baha ug dakong lunok nga muguba ug muanod sa mga butang ug kinabuhi nga maagian niini. Higala, andam ka ba niining dakong panghitabo? Kining pahinumdom hatod kaninyo sa Andam Pilipinas. Atong mabati dinhi sa Magic FM matag alas 11 hangtod alas 12 sa udto matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Kusog nga bagyo, baha, linog, pagdahili sa kabukiran, dakong balod nga mubanla sa mga butang ug kinabuhi. Sunog, gira, mga katalagman ug kalamidad nga natural o hinimuan sa tao apan muhatag og dakong kadaot, porisyo ug kamatayon. Kini nga mga panghitabo mamahimong malikayan, mapangandaman ug makunhuran ang danyos o dakong kadaot. Labaw sa tanan, malikayan ang posibleng makalas nga mga kinabuhi. Tungod niini nahimugso kining maong programa. Andam Pilipinas. Kumusta Pilipinas? Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Maulang araw po sa lahat ng mga taga-Caraga. Medyo makulimlim at maulan ngayon dito sa Caraga region. Nawa po'y nasa maganda kayong kalagayan. Ito muli ang iyong kapatid sa Himpapawid, Ruel Gonzales Hipulan, kasama ng ating programang Andam Pilipinas. Okay, kumusta ang ating mga kababayang mga OFW, ang ating mga kababayan dyan sa iba't ibang bansa, lalo na dyan sa Middle East, sa Saudi Arabia, at saka sa ibang mga bansa po, sa Hong Kong, sa Amerika, sa Europe, at kung saan man kayo naroroon, sana nasa maganda kayong kalagayan. At palagi kayong handa sa anumang sakuna. Sa ato pong mga kaigsuunan din sa Visayas ug Mindanao, anang hinautang nga naka-anaamos mga maing panglawas o niining atong programa karon, kini atong ipahinungod kaninyo mga kaigsuunan. At sa ating mga kababayan din dyan sa Luzon, at saka sa Southern Luzon na hanggang ngayon po sumikap na makabangon sa mga bagyong nakaraan. Nawa po kayo ay makabangon muli at harapin natin ang magandang araw, magandang bukas. Tayong mga Pilipino, magkakaisa tayo sa pagdasal, magtutulungan, lalo na sa panahon ngayon na crisis. Okay, mga kababayan, okay, kung naalala nyo po, gusto ko lang munang ipaalam sa inyong lahat na sa mga darating na pagsasama natin, i-improve natin itong format ng ating programa dito sa Andam Pilipinas. Okay, mayroon po tayong 3 segment. Ang una nito, ang mga reports sa nagkaiba-ibang mga region sa Caraga, sa ating bansa, sa Pilipinas. Okay, dahil mayroon po tayong mga regional correspondents na mag-uulat kung ano na po ang kalagayan, lalo na pag pinag-usapan natin itong mga iba't ibang mga sakuna. Alam natin, lahat-lahat po naghahanda kung ano man yung mga best practices ninyo, pwede ninyong ibahagi sa pamagitan ng ating reportorials. Yan ang segment na yan ay tinatawag nating Andam Pilipinas Report. Okay? Siguro mga 10 minutes sa ating programa. Ang pangalawa po, yan ang talakayan dito sa Andam Pilipinas. Yun ang main topic natin. At ang pangatlong segment, itong Andam Tabang Pilipinas. Okay, yan po ang magiging bagong segment. Okay, samantala ngayon mga kaibigan na
i-review natin na ulit ang ating napag-usapan nung nakaraan dahil ang dami pong tumatawag dito. Ang dami pong nagre-react pero dahil naubusan tayo ng panahon, kaya nga po dito ngayon ito ipagpatuloy natin ang ating napag-usapan nung nakaraan. Kasama na po ang sinasabi kong the Superman of Mindanao ngayon. In fact, this program will be entitled, okay, the oil that can save Mother Earth. Okay, ang langis po na ligtas ng ating inang bayan, ng ating inang mundo. Okay, mga kigsunan, mga kaibigan, iyan po medyo sabi na nga nila, it's good to be true. So ngayon mga kaibigan, ulitin ko, at magandang balita dahil ang siswertihin po ngayong nakinig, sumubaybay sa atin. Okay? Ang suswertihin po, kaya kayo'y mag-take note na dyan, mag-like na kayo, mag-share na kayo, dahil mayroon po kaming surprisang ibibigay sa inyo. Mamaya-maya, ipaliwanag ko yan kung ano ito, dahil gusto rin naming masubukan ninyo ang napaka-importanting bagay na ating kailangan araw-araw. Bukod or other than food, mga kaibigan, I know that this is very important sa bawat isa sa atin. So yan ang ibigay namin mamaya. Okay? Kaya sino yung mapapalad na tagapakinig, nagla-like dito man sa mga radio ninyo o kaya dito sa ating mga social media like Facebook, mga kaibigan, ngayong araw mayroon kaming sorpresang ibibigay sa inyo. Okay? So, handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo, nandito na sa kabilang linya, mga kaibigan, ang ating special guest. Siya po ay kilala kong tunay na Pilipino. Okay? Subalit, higit sa lahat, ang ginawa niya ngayon, yan ang pag-usapan natin. Okay? Malaki talagang saludo na ako dito ni Sir Roderick PIDX Arbulario, mga kaigsonan. Okay, kaya Sir, magandang umaga, Sir PIDX. Magandang umaga naman. Binabati ko lahat ng mga nakikinig ngayon. I hope na magiging mabunga itong talakayan natin ngayong araw na to. Yes, magandang sir. umaga po. Okay. Sa ating mga kababayan ngayon lang naka-tune in sa kanilang internet o kaya sa kanilang mga radio. Mga kaibigan, nung nakaraan na pag-usapan natin dito kung gaano ka-delikado, gaano ka-mapinsala itong tinatawag natin na climate change. Nang ang resulta nito ang tinatawag natin na global warming. Isa sa napakalaking dahilan po nito dahil itong paggamit natin sa tinatawag na fossil fuel, itong langis. Hindi lang langis, kung hindi itong mga basura, itong mga usok. Higit sa lahat, milyon-milyong mga makina araw-araw na yan po ay sanhi ng tinatawag natin na climate change or global warming. Okay, napaliwanag na yan sa ating panauhin dito na isang environmentalist, isang kumakatawan po ng Climate Change Commission. Subalit ngayon po, ang sekreto naman, ang paraan naman, okay, na siguro kadalasan sa atin hindi alam na ganito pala kapinsala ang tinatawag natin na mga toxic waste. Kailangan nga natin ang langis, gasolina, kurodo at iba pa. Subalit mga kaibigan, yan po ang resulta ngayon kung bakit ganito na tayo kainit ang mundo. Subalit nandito po ang sinasabi ko, binabanggit na nga natin, napakilala ko na sa inyo kanina, okay, si Sir PIDX Arbulario, mga kaigsunan. Okay, so Sir, magandang umaga ulit. Nakinig sa atin ngayon, sumabaybay sa atin ang mga kababayan natin, ang iba sa kanila nasa ibang bansa. In fact, kinagala kong nating marinig na ang ating mga kababayan din as far as Tawi-Tawi,
as para sa mga liblib na mga lugar sa ating bansa ay nakinig at sumusuporta ng ating programa. Okay, lalo na dyan sa ating mga kababayan sa Luzon area. So mga kaigsuunan, mga kababayan, you are listening a program which the main purpose, okay, is to prepare sa lahat ng mga tao sa mga sakunang darating. And again, this topic, itong pag-usapan natin ngayon, ito yung sulbad, ito yung lunas ng ating naramdamang mga problema. Okay, again, pag-usapan natin ngayon, itong langis sa ating mga makina. Whether it is oil, mga kaigsuunan, or mga lahat na mga sanhi, mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag natin na global warming. Okay, I believe na si Sir PIDX makabigay sa atin. Okay, Sir, again, good morning. Can you please explain to us? I'm sure mayroon ka ring alam sa sanhi ng pagkakasira ng ating climate because of this oil. Okay, will you please explain to us, pakipaliwanag naman po sa napag-alaman mo. Alam ko ito yung dahilan na ikaw po ay na challenge, okay, sa pag-imbento nito, sa pag-develop nitong langis na makakatulong sa ating mundo. Okay, magandang umaga po sa lahat, no? The best siguro ang dapat unang pag-usapan natin, ano tong problema na hinaharap natin? Yes. Ang global warming and climate change na sinasabi. Okay? Marami siyang factors na nagkukos ng global warming. Of course, yung pagputol ng mga puno, pagsusunog, mga basura, maraming bagay. Pero habang nag-aaral tayo, nagsasaliksik tayo, ang pinakamalaking contributor ng problema pagdating sa global warming is yung ating mga ginagamit na mga fossilized materials or mga fossil fuel, fossil oil, lahat ng bagay na yan. Okay? Yeah. Now, gusto kong ipakita kung gaano kalawak yung problemang nililikha nito. Okay? Kailangan po natin ang langis. Okay? Dahil sa maraming na-invento ang mga tao, kailangan po natin ang langis. In fact, to tell you honestly, ang buong mundo nakaupo yan sa langis. Hindi gumagalaw ang mga bagay dito sa mundo natin ngayon nang walang langis. Halimbawa, yung kuryenteng ginagamit natin, sa likod niyan ay malalaking mga makinarya na punong-puno ng langis na ginagamit nila para mag-transmit ng mga electricity. So, lahat po ng mga bagay, yung mga nakikita natin mga bagay ngayon na mga ginagawa na inawakan natin o anything na na-invent, no? Ay sa likod po niya ng langis. Now, tingnan natin kung gaano kalaki ang ginagawang distraction or problema ito. Again, ulitin ko po, no? Kailangan po natin yung langis. Andiyan na po yan sa programa ng ating development sa ating mga bansa. Pero sa likod po niyan, meron po siyang dinudulot na problema na hindi pinag-uusapan ng mga malalaking kumpanya. At even the government itself, pinag-uusapan lang, puro lang meeting, pupunta na ibang bansa, climate change, global warming. Pero wala naman akong halos nakikitang solusyon na ginagawa. Kasi notice ko po ito habang umakyat po tayo sa mga matataas na posisyon sa government about climate change and global warming. Okay. Nakikita ko po, even sa data alone, no? Hipulan, no? Yes. Nakikita ko kahit sa data, puro kasi yan eh. Halimbawa, ang transportation industry, according to them, sa Climate Commission na to, Climate Change Commission, according to them, na only 30+% lang ang contribution ng mga transportation industry pagdating sa buong mundo, pagdating sa tinatawag na carbon footprint na binibigay. Which is not true actually. Kasi ipuni natin ang mga sasakyan sa ating pananaliksik, around more than 80+%
ang contribution ng transportation industry pagdating sa carbon footprint na binibigay sa mundo natin. Now, gaano kalaki ang problema? Okay. Ang problema ito po. Okay. Ano ang relasyon ng fossil material pagdating sa pag-create ng carbon? Okay. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano ka-destructive po ito. Okay? Number one, tayo po gumagamit ng langis. Ang langis po, ang purpose ng langis sa loob ng makina is only for lubrication. Pampadulas lang po. Wala na po ibang reason yan. Pampadulas lang. Now, ang problema sa langis na ginagamit natin, tinatawag po natin yung engineered oil. Ginawa po yan ng mga magagaling na mga engineer pagdating sa petroleum. Pero it's designed to expire. Meaning to say, hindi mo siya lasting. 5,000 kilometers ang mga langis o 10,000 kilometers, nag-expire po yan pag ginagamit. Now, the problem is this. Pag nag-expire yan, hindi nyo na magagamit. Wala na yung dulas, marumi na, malapot na yung langis. So the only solution para maproteksyonan ng makina natin is tanggalin mo yung langis at bibili ka ng bagong langis, and then maganda naman ulit yung viscosity index ng langis. So protektado makina. Wala po tayong problema niyan pagdating sa protection ng makina. Ang importante po, protected ang makina natin. So the only solution right now na ginagawa ng petroleum program o platform is ilagay niyo yung bagong langis, pagkatapos pag na-expire, tatanggalin niyo, and then the next question is, pag tinanggal yung langis, saan tinatapon? Okay? So, pag karamihan dati, itinatapon lang sa lupa kahit saan. Now, ang problema nito, ito yung effect. Pag tinapon mo yung used oil sa lupa, sinistra niya po ang lupa. Ang lupa nagiging acidic. Notice po ninyo, nung unang panahon, pag kayo nagtanim, tutubo kaagad ang halaman o puno. Madali ho at maganda at mataba pa yung mga puno at mga halaman. Ngayon, hindi na ho. Pag nagtanim ka, kailangan mo ng fertilizer para patubo mo ng ganda ang mga tanim. Reason? Alam po yan ng mga agriculturists. The reason is this. The soil is already acidic. Hindi na siya maganda. Now, kung pag-uusapan natin mga waste lang ng mga tao, it will not cause the soil to be more acidic. Kasi may cycle po ang mundo eh. Okay? Ginawa po dinesign po ng Diyos ng gano'n para ang mundo magkaroon ng sariling healing. Ang problema, masyado mas malaki ang effect nitong mga ginagamit natin against doon sa sistema ng cycle na ginawa ng Diyos para mag-heal ang mundo. Like for example, bibigyan ko kayo. 1 litro ng used oil, pag tinapon natin yan sa lupa, bababa ho yan sa tinatawag na water level natin dahil mas mabigat ang density ng oil. Okay? Bababa ho siya sa water level or matapon siya sa ilog o sa dagat. Ang kaya pong sirain ng used oil, 1 litro lang po ha, ang kayang sirain ng isang used oil na 1 litro ay kaya niyang magsira ng more than 1 million liters of fresh water. Wow! Imagine. Imagine. Now, look, gusto ko lang i-challenge ang marami. Gusto ko lang ipakita sa inyo anong intention ng Diyos. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, napakarami yung tubig sa mundo. In fact, mas malaki ang percentage ng tubig sa mundo kaysa sa lupa. Now look, may dagat, may ilog, may falls, may lake, may spring, may river, may underground river, may overflowing water, di ba? Ganun karami. Hindi pa nakontento ang Diyos, nagpapaulan pa. The intention of God for water is this, that every human being and animals and living things has an access of clean water. Ginawa ng Diyos ang tubig libre, wala pong bayan. But the sad story right now is this. Listen to this carefully. Right now, we are buying water more expensive than gasoline. Ginawa ng Diyos ang tubig ang libre. Pero ngayon po, binibili na natin ng tubig. Mas mahal pa sa gasolina. 500 ml, half liter.
na tubig sa bottle. Mhm. Pag binili nyo yan sa tindahan, sa sari-sari store, it will cost you around 17 or 20 pesos, half liter. Oh no! Pag pumunta po yan sa terminal ng bus, 35 pesos na po yan. Tama mo ba? Half liter. Pag sumakay po yan ng aeroplano, 50 pesos na po yan per liter. Oh no! Imagine, dapat libre, pero binibili natin ngayon. Pero parang naging normal na lang sa atin kasi, hindi natin pinapakialaman yan eh. Pero ako bilang isang environmentalist, I don't want to see, yung tubig ngayon nilagay na sa botelya, binibili na natin. Clear ba? Yes. Now, dapat sana hindi ganun. Dati in the past, maghukay lang tayo ng konti, we can drink the water. Ngayon hindi na pwede. In fact, the sad story again is this. Ang ulan noon, iniinom natin. Tama. During nung kabataan pa lang natin, iniinom natin. Ngayon, hindi na pwede. Acidic na po yung ulan. Di ba? So, you see the devastation, yung sira na ginagawa ng fossilized material na ginagamit natin. Oil pa lang ho yan. Langis pa lang yan. Pero I would like to confront you with this truth. Papipiliin ko kayo. Langis o tubig? Okay. Magandang tanong yan, Sir Felix. Actually, alin ba ang importante sa tao? Langis o tubig? Sus Maria Josep. Okay. Di ba? Kasi kung sa Bisaya pa, ang mga tao, dili nagpakabanaba, or they don't really care. Okay. Now, if we are buying water now more expensive than gasoline, 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now, there will be a crisis in water. I've been traveling all over Philippines and abroad. Okay. Nakikita ko po yung condition. In fact, right now, I'm locked down here, and I'm going home na. I'm locked down here in Bacolod. I tell you, shortage of water, hindi malinis ang tubig. Everything is a problem now in water na dapat sana hindi. Now look, ano ang cost niyan? If the destruction of 1 liter of used oil can destroy more than 1 million liters of water, imagine every day maraming sasakyan ang nagde-drain ng oil, used oil. Agay ko. 6 years ago, my data is around ang sasakyan sa Pilipinas, registered po 15 million to 16 million ang sasakyan. Cars and motorcycles. Wala pa ho dyan ng mga kolorum, wala pa ho dyan ng mga generators and others. Bangka, motorized marine engines and everything. What I'm saying is this, just 1 liter lang po every month against sa 16 million na mga sasakyan. We are having 16 million liters of waste material ng langis. Saan po yan tinatapon? I'm telling you, this petroleum oil is very destructive sa environment. Now, siyempre madaling magsalita, madaling sisihin kung sino. I want to be proactive. So we wanted to do something about this. Pag-isip tayo ng mga solusyon, baka pwedeng gawin? Okay? Pwedeng ipunin, pero wala din ho eh. In fact, ang mas masama ngayon, niregulate yan ng government natin ng DNR. Ang waste material, hindi pwedeng itapon kahit saan. Tapos meron silang mga in-approve na mga company na magkuha ng mga waste oils material. Okay? Kung kayo, ang company na yan, ay nag-gather kayo ng maraming used oil, kukunin po yan ng company na accredited ng DNR, babayaran niyo yung kumpanya na yan na kukunin yung waste material ninyo. I don't know kung anong ginagawa ng mga company na yan. Maybe pre-process or whatever. Inaayos para hindi masira ang ating environment. The problem right now is this. Marami hong bumibili ng langis na dapat sila ang nagbabayad dun sa kumukuha ng kumpanya. Marami pong mga individuals na mga negosyante, binibili po nila yung langis. Worse is this,
ginagamit nila panggatong yan sa mga boiler nila at the more nasisira ang environment natin. Yes, of You course. see? Sa uso. Dapat hindi sana nalusot yan kung talagang strict ang ating government agency. But because of the corruption, you know na, di ba ho? Yeah. So, tayo na lang ang gumawa ng solusyon. Ang ginawa natin ganito po. Naggawa tayo ng tinatawag na oil treatment. Baka pwedeng i-treat ang langis. Baka pwede siyang i-treat at mabuhay ulit at pagkatapos pwedeng gamitin ulit. Doon po tayo naging successful. Ang green technology oil, ang langis na yan na 250 ml na hinahalo natin sa makina ng sasakyan, hindi nyo na kailangan i-drain ang inyong langis. Yung patay na langis ninyo, yung lumang langis, yung malapot na langis, yung wala ng dunas na langis, pag hinalo po ang GTO Classic sa loob ng makina, igagarantiya ko po sa inyo, ang quality ng langis ninyo is 15W40. It's a multi-grade oil. Meaning, pwede nyo nang gamitin ulit ang langis. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggat namamatay yung langis ninyo at meron tayong GTO, itap nyo lang, mabubuhay ulit ang langis. So meaning is, ibig sabihin po ba, pwede nang hindi mag-drain ng langis? Pwede na po. Marami na ho tayong na-prove yan. Napakarami ng mga sasakyan na gumagamit ngayong 6 years, 7 years, 8 years. Yung isang kilala kong pastor sa Tubigaraw, sa Isabela, 9 years walang drain ng langis. Hindi po yan pwede sa platform ng petroleum products. 5 beses, 4 na beses na in-skip nyo yung cycle ng change oil ninyo, garantiya sira ang makina ninyo. Sa GTO po, hindi well protected ang makina ninyo. Okay. So, we solve already the solution. Hindi na kailangan mag-drain ng langis Okay. sa green technology oil. Sir, actually, this is miracle oil na imbento ninyo, na develop ninyo. So ngayon, just imagine, buong daigdig po ay gumagamit ng langis which is, pinagmay-ari nitong mga higanting kumpanya. Tama po Sa yun. palagay po pa, sir, mo ba, sir, PDEX, makipagkumpetensya tayo nito ng mga ito? Gaano ba talaga? Okay. Actually po ganito, no? Okay. To the oil companies, you created something that is good. Okay, nakakatulong sa mga tao. Yes. But the side effect of that is bad, which is it destroys directly the environment. So you never did do any solution about that. Okay. GTO is an attempt to solve that solution. Hindi kami kalaban. Kami tumutulong sa ginawa niyong problema. Sinolve namin yung problema ninyo. Unfortunately, mababawasan ang inyong income. Pero tama na ho, ang dami nyo ng pera. Environment naman natin at health ng mga tao naman ang pag-usapan natin. Di ba? Now, guys, sa mga nakikinig ngayon, I hope United Nations, may mga tao dito nakikinig ngayon na connected sa United Nations. Listen to this. Our technology is very qualified in carbon credit. Mamaya i-discuss natin ang production ng carbon ng sasakyan, kung anong ginagawa ng GTO. If you have an access with that, please contact us. We've been trying to connect with United Nations. Dahil may programang United Nations, kung anong technology or product or whatever program na nagpapababa ng carbon dioxide, ay meron silang tinatawag na carbon credit. So we can help. Buong mundo ang naghahanap po nito. To be honest, and modesty by saying this, buong mundo nangangailangan ng solusyon ito. Wala pa pong nagawa ang ibang bansa sa ganitong solusyon. GTO naman po ang makakagawa dyan ngayon. Hoping meron. Pero as of now, yung technology pa lang ho natin na nakakagawa dyan. It's an oil treatment, it's a super oil enhancer, hindi po siya additive. Okay? Ang patay nating langis, binubuhay niya in less than 3 minutes. Pag hinalo, buhay po yung langis.
ganun po kagaling ang technology natin. Okay. Sir Felix, saglit lang po dahil may nagre-react, may marami tayong mga nakikinig ngayon. Gusto lang natin ipaalam sa lahat. Kung gusto kayong mag-like, i-share po ninyo ito. At of course, gusto naming masubukan ninyo. We will give you free, mga kaibigan. Okay? Kaya maraming salamat sa GTO dahil gusto niyang makilala at masubukan natin ito. So again, sa lahat na nakikinig ngayon, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-comments, pwede kayong magtanong, mga kaibigan, sa pamagitan ng ating programa dito sa Andam, Pilipinas. In fact, Sir Felix, may nagtanong na dito. Pwede ba daw magtanong? I think ang linya natin. Opo. Okay, kung gusto ninyong magtanong, okay, habang anytime pwede kayong sumingit at ipasagot po natin ni Sir Felix, mga kaibigan. Okay? 0906-676-0423 ang ating linya, mga kaibigan. Pwede rin kayong magtanong sa pamagitan ng inyong Facebook. May mga comments dyan. Okay, may bumabati na nga dito. Okay, mayroon tayong kaibigan, in fact, isa siya sa mga station managers na nag-hook up sa ating programa sa ibang sulok ng Pilipinas. Okay, pwede bang papasokin natin si Sir Ibrahim Pitugo? Wow, ang kaibigan ko to. Okay, nakabase sa Cagayan de Oro City, subalit may mga hook up station siyang ginawa ngayon sa Visayas at saka dito sa Mindanao. In fact, mayroon tayo ngayong mga 8 radio stations na nakakonect. Okay? Papasokin na saglit lang, Sir Felix. Okay. Makakapanayam natin na may nagtatanong dito. Actually, very na-intriga po siya. Okay? Pwede bang papasokin natin ngayon? Sir MM, pwede na po kayong tumawag. Okay? Habang hinintay natin, ibalik muna natin siguro sa paliwanag nito ni Sir Felix, mga kaibigan. Okay, kung mayroon din kayong interesado kayo, mag-usisa pa, magtanong pa, then in fact, pwede kayong tumawag dyan sa numero ng inyong screen. Okay? Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-inquire kasi sa isang oras mo hindi sapat ito. Lalo na kung kailangan talaga kayong magpa-demonstrate. Okay, Sir Felix, sir. Yes po. Okay. Yes, langis pa lang yung pinag-usapan natin. Wala pa yung fuel. Worse itong fuel. Dahil pag-usapan natin, ang langis, ang sinisira niya ang lupa at ang tubig. Okay? Ang fuel po natin, ang direct na sinisira niya ay ang hangin. Now, gusto ko pala pong sabihin sa inyo, ang pinaka-importanting bagay sa mga tao at sa mga hayop dito sa buong mundo, okay, at mga tanim, unang-una pong pinaka-importante is hangin, tubig, at lupa. Okay? Now, kung hayaan natin itong ating mga machine or itong mga sasakyan natin na unti-unti niyang sinisira, in fact, drastic nga, palagi nga immediate nga yung problemang ginagawa So kung hayaan mo natin ito, sisirain niya yung tatlong bagay na importante sa atin. Now, let's talk about the air. Alam niyo po kung may sasakyan kayo, the moment you start your engine, nagbe-burn na po siya ng fuel. And once mag-burn siya ng fuel, mag-create po siya ng carbon dioxide, monoxide, hydrocarbon, particulate matters, and others. Ang pinaka-grabe po na pinag-uusapan natin ngayon is this. Yung carbon dioxide, dahil yan ang nagkukos ng problema pagdating sa temperature ng mundo. Para ho yan siyang blanket na yung ozone layer natin ay binubutas po ng carbon dioxide, kaya po nagkakaroon ng mas mainit na temperature ang mundo natin. Now look, notice with this. Anong effect nito? Number one, hindi na malinis ang hangin natin. Kayo ho, kahit saan kayo, alam nyo hindi na malinis ang hangin natin.
Ginawa ng Diyos ang hangin, libre din po, walang bayad. Pero to tell you honestly, right now, Japan, China, and India right now are selling bottled air. 250 ml na hangin sa China, they're selling it at 600 pesos. Ang Metro Manila, alam niyo po yun, gaano kadumi ang hangin sa Metro Manila. Gusto ko pong sabihin sa inyo, baka hindi po alam ito ng karamihan. Ang lugar sa Pilipinas na 3 places ang pinakamaruming hangin sa Pilipinas. Ang number 1 po is Baguio City. Okay. Okay? Yan ang may pinakamaruming index na hangin sa Baguio. Number 1 po ang Baguio. Number 2 ang Metro Manila. Number 3 ang Cebu City. Now, Okay. dahil po sa dami ng sasakyan. Sa Baguio naman, ang reason is this, dahil paakyat lahat, paahon, supwersado ang makina, nagpupudos ng maraming carbon. Okay. Yan po yung reason bakit mas malaki ang index ng kanyang dumi sa hangin. Now, yan po isa sa sinisira niya. Pangalawa po, ang sinisira natin is this, yung health natin. Di ba? Okay. Now, anong gagawin natin ngayon? Para lang sa kaalaman ng karamihan po, ang isang fuel na binibili natin, like for example, nabili tayo ng 100 pesos na fuel, ang nasusunog lang po ng makina is only 21 to 26%. Tinatago po yan ng transportation industry. I can tell you why hindi nasusunog ng mabuti ang fuel sa makina. Okay. And I will not discuss on that anymore. Sir Felix. Basta po ang sinasabi. Yes, Okay. po. Saglit lang, sir. May sa online na po ang ating kaibigan na tumawag sa atin ngayon galing pa po sa Cagayan de Oro City. Okay. Hello, Sir MM. Magandang umaga. Okay. Sir? Good morning. Yes, sir. Good morning. Okay, na-monitor mo ba, Sir Felix? Yes. Yes, I'll go Yes, to okay. the point directly. Sir Pedex, magandang umaga sa iyo, Sir Pedex. This is Magandang umaga po. Pastor Efrain Pitogo of Cagayan de Oro. Opo. Padugan ko niya. Yes, yes. Bro? Yes, yes, sir. Yes, yes. I can loud and clear. Wala po akong reaction at di po ako tutor sa lecture patungkol po sa kalikasan. Tayo po ay very supportive niyan. At gusto ko na lang po siguro mabigyan na lang ng fairness ang ating mga tagapakinig sa ngayon po, kasi mayroon talagang naiintriga sa informasyon na ito. Kasi napakahirap naman talaga paniwalaan na hindi na tayo mag-change oil. So, ang akin na lang po sana siguro para direkta na lang po tayo, meron po ba tayo talagang references at pwede ba siya talaga ang magte-testimony? Meron ba tayong pwedeng gawin na actual na ano ba to? Demonstration? Isang pagkakataon na makita talaga na yung kanyang sasakyan ay hindi na nag-change oil, kasi marami akong kaibigan na mga oil specialist, of course, but may bias din sila, no? At mga mekaniko rin, in fairness naman sa amin na mga normal lang na mga citizen ng ating bansa po, Sir Pedex, merong akong kilalang mekaniko na talagang dumami ang pumunta sa kanya na nasira na sasakyan. I will go to my point directly. Nasira ang sakyanan dahil sa GTO. So, hindi ko lang babanggitin ang pangalan niya, pero kung gusto niyong puntahan, mapupuntahan natin para actual po talaga. So, pakibigay lang po ng linaw kung ano bang pinakamagandang forum na ating ma-showdown itong DTO, kasi in fairness naman sa nasisiraan, may nasisiraan kasi yun nga, wala silang tutor sa information, yun nga, hindi na nag-change oil. Tapos pagdating ng panahon, sira yung kanilang makina. Ano pong reaction niyo, Sir Felix? Okay. Okay, sir. Ganito po.
Yes, I will answer that. You're talking in Cagayan de Oro, right? Okay. Tama po ba? Yes, PDEX. No. Okay. Opo, ganito po yun. Okay. Ang problema po sa mga balitang yan, hindi po nakarating sa akin. Meaning to say, they have a direct access sa akin. Alam nila yung number ng office. Alam nila kung saan yung office ng GTO. Bakit hindi sila nag-complain? It's just a natural reaction ng isang tao na nasaktan or whatever. Magko-complain mo siya. Pero hindi siya nag-complain. Wala ko nakitang narinig na gano'n. Pero meron po isang sitwasyon sa Cagayan de Oro, and I would like to be honest with this. Meron po nag-attempt na agawin yung ating trade name at gumawa po sila ng the same name, nag-distribute po sila ng GTO, the same name, claiming that they are the originals ng GTO. Marami pong naniwala sa kanila. Tumahimik po ako for 5 years. Okay, that's the reason why nag-stop po ako for a while. Dahil hindi ko po sila gustong kalabanin ng gano'n lang. Hinahayaan ko lang sila. Ang nangyari po, nag-distribute sila, most likely sa Cagayan de Oro, nag-distribute sila sa Cagayan de Oro, claiming to be GTO, which is not really GTO, my GTO. Okay? Pinailan ko po sila ng kaso, to be honest, and I won the case. They are charged by the government, by the court, to give penalties sa akin sa ginawa nila. So, number one, they violated the infringement. Number two, they violated my property right sa trade name ng GTO. I told them, create your own oil. I don't care. Don't use the name GTO. So, I was vindicated with that. Meron pa ako narinig, tama po yung sabi ninyo, may narinig ako isang pastora nga actually kinomplain niya, ay GTO, nasira yung aking makina. Nung trinace ko po, galing dun sa grupo na yun, hindi po akin. Okay. Kasi po, to be honest, that kind of complaint is already unfair sa more than 800,000 users ng GTO na wala naman hong ganung problema. Okay. Diba? Yes. Okay. Apo, that's my answer to that question. But anyway, pwede ho tayo magkita. Maybe December 1, I'll be there already in Cagayan de Oro going to Davao. Okay. Pwede ho tayo magkita so that we can talk about it. Or December 2 is the most. Kasi I'll be leaving Bacolod a few days from now. And pwede ho tayo magkita dyan. Okay? Yes. Okay. Sana, maraming salamat, Sir PDEX. I think maliwanag yung sinabi po ninyo. Kaya winarningan natin ang ating mga kababayan na hindi po tayo kaagad-agad maniwala kasi maraming mga piki pong naglilitawan ngayon. Kagaya nitong nangyari. So, subalit sa sinabi ninyo, ibalik natin ang panahon ni Sir PDEX dahil mamaya-maya mga kaibigan, mga kababayan, mapakinggan natin ang isang engineer. Mayroon siyang shop dito sa mga sasakyan. Siya po din ang magpatutuo, magbigay sa iyo ng katotohanan about GTO. Kasi nung una nga talagang parang nahirapan siya at hindi siya makakaintindi. Sumala, siya mismo ang maka-explain sa atin. Mamaya-maya nandito ang ating kaibigan din sa pamagitan ni Engineer Saldi Deronia. Subalit, Sir PDEX, alam kong napaka-importante itong panahon mo ngayon. Patuloy po at maraming salamat din ni Pastor M.M. Pitogo sa Cagayan de Oro City. Sir PDEX, yes. Bro, pwede akong sumingit saglit lang, no? Yes. Okay. We have a lot of videos, mechanical engineers, chief ng mga mekaniko, testimonies and videos that they've been using GTO for 6 years, 7 years, 8 years, walang nasirang makina. At saka, to be honest, GTO is a plant-based oil. Kahit inumin ko yan sa harapan ninyo, kahit uminom pa ako ng 10 bote niyan, hindi ako madadala sa ospital. If it cannot destroy my body, how can it destroy an engine? Di ba? Yes. So, not unless you have a bad formulation trying to copy something, and that I promise, I cannot talk about their products. In fact, pinabayaan ko lang sila for how many years? Okay. Pinabayaan ko lang po sila.
Ang ginawa nila yon while I started filing the case. So meaning to say, doon ko po narinig yung mga reklamo na yan, lalo na sa simbahan dyan sa Cagayan de Oro area. Kasi pastor din po yung nagdala niyan sa Cagayan. Okay. Kasama po yun sa na-filean ko ng kaso, kasama po sila na convicted dun sa case. Okay. Maraming salamat, Sir Pidex. I think mayroon kang gustong emphasize pa about this at saka lalo na Yes, pag napag-usapan tong mga makina. I'm happy here. I would like to welcome also our friend. I know na siya talagang isa sa mga mapagkatiwalaan pagdating sa makina. For the fact, by profession siya po ay isang mechanical engineer. Maraming kilala at saka kilala ko po ito siya. Sir Pidex, mamaya pagkatapos ninyo siya magbigay ng isang karanasan sa kaniyang experience dito sa GTO na sinasabi mo. Sir Pidex. Okay. Yeah. Sige po, madali-madali na lang to. Let's talk about the air, no? Yeah. Ang problema ng mga sasakyan natin nagpuproduce ng maraming carbon dioxide. Okay? Now, ang isang sasakyan po, just to make it clear, ang isang sasakyan, brand new or old car, can produce 3 to 5 metric tons of carbon dioxide per year. So meaning to say, ang mga sasakyan natin nagpuproduce ng malaking volume ng carbon. Now, ang problema, ang puno natin, ang isang malaking puno, kaya niya lang pong kainin na carbon dioxide per year is only 48 pounds. So practically, ang kailangan ng isang sasakyan para kainin lang ang carbon ng sasakyan to maintain the good air is minimum 141 trees. Now look at this. Imbalance na po ang mundo natin. Sa Pilipinas pa lang imbalance na. Okay. One car needs minimum 141 trees. Napakaraming sasakyan. Kalbo na ho lahat ng mga bundok natin halos ngayon. Worse naman, ang isang motorcycle needs more than 500 plus trees. So, yan po yung problemang ginagawa ng ating fossil fuel. Ang GTO po, kaya siya tinawag na technology, notice green technology oil. Hindi lang po itong mixture ng oils na plant-based. Dumaan po ito sa isang proseso na maging technology dahil meron po tayong nakitang problema sa loob ng engine na normal na sana siyang gano'n pero naging problema dahil yan ang nagkukos ng carbon ng sasakyan. Hindi nasusunog ng tama ang fuel. Ang GTO po came up with a technology na kaya niyang tulungan ng makina basta hindi sira. Kaya niyang tulungan ng makina na i-perfect or almost masunog niya ang fuel sa loob ng makina. Now, meaning, ang GTO po can create almost perfect combustion. Kung perfect ang combustion, halos wala po yung carbon na nilalabas. Kaya ang promise po ng GTO is ultra low emission to zero emission. Again, papipiliin ko po kayo. Fuel, gas, diesel, o crudo, or hangin. Now, with all these things, I would like to summarize it. When you use our technology, isa lang po magarantiya ko sa inyo. Number one, tinutulungan nyo ang buong environment natin na mag-heal. At marami hong health ng mga tao ang maayos at magiging maganda dahil po wala nang halos free radicals ang hangin. Pangalawa, igagarantiya ko po sa inyo, when you use GTO, you can save more than 50% of your change oil expenses. Wow. And then you can save fuel, minimum 30% fuel savings. Wow. And of course, marami pa hong iba, magandang takbo ng makina, magiging malakas yung torque and horsepower niya. Proven ho yan ng DOST. Ang hindi ko nga ho maintindihan hindi magbibigay ng certificate ng DOST. For almost 2 years nating nilakad yan. Lahat ng testing ginawa ng DOST. And we were able to produce that certificate. Meaning, our technology is safe. We deliver the promises that we have. Okay. The Cagayan de Oro issue po, matagal ko na hong alam yan. At alam ko na ho yan, na-solve na ho yan para sa akin. Kasi hindi talaga GTO yan. These are all copycat GTO that destroys.
Kasi kung talagang maganda sana yung product nila, dahil ninakaw nila Actually, kaya ko sila pinailan sa IPO, dahil nakakuha din sila ng ng trade name, the same classification. I see. Why like that? Because of the corruption also in our IPO. Why? Kasi ang GTO, my GTO, has already the certificate of trade name 2012, and they were able to get at 2014. Parang titulo lang yan, Brad. I see. Nakatitulo ako ng 2012, may lumabas na titulo, the same lupa, the same number, 2014. Kung totoo. Tama Okay. ho ba? Yes. The fact that they lied, that's already something, and they should know that. Maraming Okay. pastor na biktima ho dyan. Sorry to hear, but marami po talaga na biktima na sinasabi nila ito yung totoong GTO. Okay. Maraming salamat, Sir Pedex. Okay. Diyan lang po kayo dahil andito na ngayon si Engineer Saldi Deronia. Siya po ang proprietor ng Deronia Engineering Services dito sa Butuan City. I'm sure marami po siyang ipapaprove about this dito. Hello, good morning, Engineer. Okay. Okay. Yes, okay. Tadera. Okay. Hello, Engineer. Maing buntag. May buntag. Yes, okay. Yes, okay. Engineer, I'm sure ikaw personally Engineer Deronia is just like my brother. Okay? Siya po ngayon ang una kong nilapitan nung narinig ko ito bago ko sinubukan dito ako sa kanya lumalapit. Then ngayon, itanong natin sa kanya dahil sa hinabahaba niyang pag-imbestigar. So ito ngayon na gusto kong siya mismo ang magsalita. Engineer Deronia, sir, please. Okay, may buntag sa tanan. Kaning salamat kayo sa gayon na imong gihatangan ni kanako nga gitagaan ko nimo og panahon nga makigistorya mahitungod ani. Now, based on my experience nung nagkita mi si Sir Pedex dito sa Bayugan personally. So daghang ko'y mga pangutana sa iya kay nakatilaw na sa kog lain nga products nga parihas og kaning ang turing ang nahatag sa ako. So sa diha na ako nga gikuan siya napangutana so og dako na ako nasabdan to sa Onya mo ganito nga human sa atong seminar kadtong akong Nissan Tira nga 3 months old. Motoy atong gibutangan. Yes. Branyo. Nawabi nimo hangtod karon 1 year na kapen wa ginako at Mama Chinsuel. Nga supposed to be nga they require sa kasa nga kaning i-change oil after 1,000 kilometers run. Now abi nimo sa based on my experience kadtong nag-RPM ko og 2,500 nagpadulong ko sa Bayugan ang dagan sa akong sakyanan is only 120 kph lang. Now, sa dito kinabutangan nato, human ato, the same RPM nga 1,500, nidagan nako ang 140. Murag nakita nako nga 140, 150. Nga, which is nga, gaan paghihapon sa makina kung imo pang iduot. Gani, mudagan man gani, usahay, basta muraganahan ko, mudagan magani kung mapalo man gani ko sa 180. Engineer, diretso engineer. Okay, modritso ta sa imuhang sakyanan. Kumusta man imong sakyanan ron? Daot na ba? Unsa may diferensya? Unsa may bintaha usap niining panahon na? Now, so far sa karon ang based on my experience, nag-anam kakusgan ako sakyanan. Onya, naapog ko yung mga experience na ako yung mga customer sa shop. Nga ako nang gi-promote ang maong kuan, ang maong atong GTO nga products. Daghay nakaangay. Gani ang kadto ganing nga wiper sa nga sakyanan nga 1996 model nga Lancer EL. Nagreklamo siya nga walay pirsa niya gipa-tune up sa ako. Akong gi-tune up siya niya. Ako gi-recommend to. Hangtod karon pag mga abot na og 6 months wala pagid siya mag-change oil. Onya ang performance sa iyang sakyanan, ang iyang spark plug nga sa una dali madaot karon dili na madaot. Nagpabilin. Now, naapa ko experience sa pod. Sa maong ko na Pajero 4M40 ang makina. Now,
wala pa to siya pirsa gumikan kay naay wala pirsa di gani makaabot og 60 kph. Now akong gibutangan siya complete sa katong tulo ka products na to. Now sa dihang akong gibutangan nya wa pagid ko mo kontento nawala ang tagaktak og ako pang gibutangan na bisa expert kanang sa lecture ni Sir Pidex nga ang katong oil ang kanang enhancer katunga ato ipultang ang tangke ibutang dito abi nimo sa resulta wala na ko imbes nga due for calibrations ang maong akong ang katong maong Pajero 1 month mga 15 days after nga gikan na sigig dagan-dagan ni improve og nawala ang aso. Okay. Maraming salamat, Engineer Dulunya, sir. Okay, Sir Pidex, sana po mapahaba pa ang oras natin dahil napakaganda po ang pinag-usapan. Your parting statement po, Sir Pidex. Ang ating intention is really only protecting the environment, no more, no less. To be honest, why will I do something that will destroy? Okay, this technology has been offered twice to buy this technology for 1 billion pesos. Kung pera-pera lang pong pag-usapan, tapos na ho sana, okay na. Pero hindi ho natin binenta. Ang gusto natin makatulong sa mga tao. Ayaw natin masuppress yung technology. Kailangan po, andyan po yan sa puso natin. We have only one place, one earth, one Mother Earth. Sino pa bang magtulungan para maayos ito? May danger po na binibigay, present danger binibigay ang petroleum products. And yun po ang gusto natin bigyan ng solusyon. Sana po, magtulungan tayo, subukan nyo. Wala namang mawawala. Kung hindi kayo makaangay, kung sa Bisaya pa, kung hindi nyo gusto, just drain it. And then, continue with your work. Continue with what you are doing. But we encourage you po. We wanted to create more climate heroes who are people protecting. By using this technology, you are really protecting the environment. Thank you very much. Maraming salamat, Sir Pidex. Okay, Engineer Dulunya, sir, imuhang katapusan nga mensahe sa atong mga kaigsuonan. So ang ako lang ikasulti nga sa maong product na to karon ayaw na mo pagduwa-duwa. Makita na ninyo, ma-experience ninyo sa inyong mga makina kung inyo nang gamiton gikan sa fuel system. Ako nakita mo mong ganun siya. Benefited ang pour system sa maong makina. Ang product manggod sa GTO nakita nako na ay cleansing detergent, na ay enhancer detergent, og na ay cooling system nga detergent na siya. Ngano abi nimo? Once nga gigagamit na mo na nga maong kwan, ang katong sa una nga taas ang temperature ni lower. Ang fuel consumption ka una nga medyo taas-taas ni lower. Onya humok kayo paandaron ang imong makina, murag gaan niya ituyok. Okay. Salamat kayo, Engineer. Nahutdan tag-uras, mga kaigsuunan. Okay, napakagandang talakayan po ito. Ang layunin lang po natin, tayo po ay makatulong sa ating inang kalikasan. Kini po inyong silingan, Ruel Gonzales Sipulan. Kung doon na mo'y pangudana, pwede ka mong makatawag ka nato ng itong programa 0906-676-0423. Daghang salamat. Mabuhay ang Pilipinas, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Tungod sa kausaban sa panahon kung klima sa kalibutan, makasinati kita og talagsaong kainit. Kainiton nga mao'y hinungdan sa hulaw. Hulaw nga makamatay sa mga tanom ug mga hayop. Takulahaw lamang mubundak ang makusog ug makalilisa nga mga ulan. Nga mao'y hinungdan sa makusog nga bulog sa tubig baha ug dakong lunok nga muguba ug muanod sa mga butang ug kinabuhi nga maagian niini. Higala, andam ka ba nining dakong panghitabo? Kining pahinumdum hatod kaninyo sa Andam Pilipinas. Atong mabati dinhi sa Magic FM matag alas 11 hangtod alas 12 sa udto matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes.